Mga bahagi ng pananalita o parts of speech. Ang unang bahagi ng pananalita ay ang pangalan o ang tinatawag na noun sa Ingles. Ito ay nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, pook, o lugar, hayop, pangyayari, damdamin, kaisipan o ideya. Ang mga halimbawa: Agata, pangalan ng tao; Crayola, para sa pangalan ng bagay; ibon, para naman sa hayop; Pasko, pangyayari; at simbahan naman kung pook o lugar. Pangalawang bahagi naman ay yung panghalip o pronoun. Ito ay bahagi ng pananalita na inihahalili o ipinapalit sa pangalan o noun upang mabawasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan na hindi magandang pakinggan. Halimbawa nito ay ang ako, siya, sila, tayo, kami, at ito. Si Aya ang isa sa mga idolong manunulat ng aking kapatid. Siya rin ay isang magaling na mga awit. Ang Aya ay pangalan ng tao na pinalitan ng panghalip na siya upang maiwasan ang pag-uulit ng pangalan. Pandiwa o verb. Ang pandiwa naman ay bahagi ng pangungusap na nagpapahayag ng kilos, gawa o kalagayan. Halimbawa naman nito ay ang pagkanta o kumakanta, tumatawa, kumakain, at tumatakbo. Sumunod naman ay ang pang-uri o adjective, mga salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Maaari nitong ilarawan ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Mga halimbawa: maganda si Aya. Inilalarawan nito ang kagandahan ng isang tao na nagngangalang Aya. Matayog ang lipad ng saranggola. Nilalarawan ng matayog ang paglipad ng saranggola. Tahimik na lugar ang Sagada. Inilalarawan ng katahimikan ng isang lugar na nagngangalang Sagada. Malalim na balon. Mahusay na mga awit. Inilalarawan ang kahusayan sa pagkanta ng isang mga awit. Pang-abay naman o adverb. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang mga pang-abay ay nagsasabi ng kung paano, kailan, saan, at gaano. Halimbawa, mahusay na umaawit ang mga bata. Ang salitang mahusay ang pang-abay na naglalarawan sa pandiwang umaawit. Mabilis na lumipad ang ibon. Ang pang-abay ay mabilis at ang pandiwa naman ay lumipad.